Good morning guys! It's a gloomy Saturday morning. Today is October 19 and maya-maya boboto kami because today is the last day of the BC provincial election. Pero bago natin gawin yon, punta muna tayo sa Costco kasi kailangan natin mag-grocery para sa mga kakainin namin for next week. So, liga, samahan niyo ako. Sa lower mainland sa Vancouver area, pag nagsimula na ang fall season, maulan na yan. So from fall, winter hanggang sa spring next year, dito na tumatatak yung sinasabi nilang Raincouver. Kasi dito sa Vancouver area, kaya tinatawag tong Raincouver kasi pag ganitong oras na, pag mga ganitong mga season na, napaka-regular na lang yung pag-ulan. Normal na lang yung umuulan dito. Kaya ngayon, napaka-gloomy, maulan. A few moments later. Yan, nandito na tayo sa Costco. So kung napapansin nyo, kahit umuulan, hindi ako nakapayong. Kasi hindi nagpapayo yung mga taga Vancouver pagka umuulan. Ganito lang, nakahood lang sila. Papakita ko sa inyo. Yan, nakikita nyo, walang payong-payong, nakahood lang yung mga tao. Lakas ng ulan. Ganito talaga dito sa Vancouver. Vancouver nga eh. Yan o, tingnan mo, di ba sila nakapayong. Sige guys, pasok muna ako kasi kailangan ko na mamalengke, mag-grocery. Mamaya naman pagkatapos. Bye! Na yung mga pinamili ko. Higa, bayad na tayo, tapos uwi na tayo. Yun guys, natapos na rin tayo. Bye bye Costco, until next time or until next week. So kung papansin nyo kanina guys, dalawang lechon manok yung binili ko, diba? Alam nyo ba kung bakit binili ko yun? Kasi ang ginagawa namin sa lechon manok, i-freezer namin siya kasi ulam na namin yun for at least 4 days eh. So, i-freezer namin yung isang lechon manok, tapos yung isa, iluluto na namin like, luluto namin siya into lechon paksiw, ganon. Kasi freezer namin yung isa para hindi na kami bibili ng manok na fresh na hindi na namin lilinisin, wala nang hugas-hugas, basta diretso sa hug na lang. Tapos pag naubos na yung lechon paksiw na yon, yung isang lechon manok na naka-freezer naman, itotow namin yon. Tapos iano namin, iluluto naman namin siya as sinigang or kung ano-anong ulam na maisip namin. Pwedeng sinigang, minsan ia-adobo namin. Basta kahit ano, para lang mabilisan yung pagluluto. Kasi dito sa Canada guys, since wala naman kaming mga ibang mga kamag-anak, kami lang, minsan ubos oras din yung pagluluto eh. Kung iisipin mo pa kung anong kakainin mo sa araw-araw, kung anong i-prepare mo, anong iluluto mo, medyo matagal yung pagpaprocess ng paghahanda ng pagluluto. So doon kami sa mabilisan, pero at the same time, hindi naman laging pagkain sa labas or hindi yung mga processed foods na kinakain namin. Mga lutong bahay pa rin, pero napapabilis kasi nga yung manok na binili namin, luto na yun, lechon manok na yun. So yun yung dahilan kung bakit pag bumibili kami sa Costco ng lechon manok, maramihan either 2 or minsan 2 buong lechon manok, tapos yung mga lechong legs, yung mga roasted legs ng manok, yun ang binibili namin. Tapos iluluto na namin yun, sasangkapan ng kung ano-ano para mabilisan yung pagluluto. So ganun yung guys. Uwi na tayo, kailangan natin kumain kasi alas 12 na eh. 2 hours later.
Okay, it's time na para bumoto. Let's go guys. Samahan nyo ako, boboto na ako. I-exercise ko na yung rights ko as a Canadian citizen. Rights para bumoto. Ako kasi hindi na ako Filipino citizen eh. Binitawan ko na yun the moment na maging Canadian citizen na ako. So wala na ako karapatang bumoto sa Pilipinas. Pero meron akong karapatang bumoto rito. And pinag-iisipan pa namin kung magdo-dual citizenship kami. Meron kasi mga pros and cons yung pagiging dual citizenship eh. Siguro maganda pag-usapan natin yan sa ibang mga topic or sa ibang mga araw. Pero right now, ang gusto ko lang gawin is bumoto muna. Tapos mamaya sasabihin ko kung sino yung binoto ko at kung bakit siya ang binoto ko. Ha? Malapit na ako eh. Sige. Mamaya, tara, boto na tayo. Yan, ito yung school kung saan ako boboto guys. Kung nakikita niyo yung school na yan. Kasi may mga advanced voting na yan. Kaya yung mga tao, wala na masyadong tao rito. Malamang yung mga botante nakapag-advanced voting na. At saka bukas to hanggang 8 o'clock in the evening. So for now, mukhang isa lang yung nasa loob. Yeah. Baba tayo. Ayan, doon tayo boboto. Fall, no? Nagbabago na yung kulay ng mga halaman, ng mga puno. Nagbabago na yung kulay ng mga puno. Ganda. Dito yung voting place. Ayan, dyan. Sige, later lang. Boto muna ako. A few moments later. There you go. Tapos tayong bumoto. And maya maya pag-usapan natin kung ano yung naganap sa loob at kung sino yung binoto ko. Okay? So yun nga no, tapos na yung pagboto. Pagdating ko sa loob, wala namang masyadong tao kasi nga siguro dahil marami na nag-advance voting. And at the same time, since alas 4 na lang hapon, so siguro marami nang bumoto kaninang umaga. And magsasara nga yung precinct mamayang alas 8. Ang hiningi lang naman sa akin is yung ID ko at saka itong voting card na pinadala sa amin days before mangyari yung election. Tapos nakalagay dito kung saan kami pwedeng bumoto, kung ano yung mga petsa na pwede naming pwede kaming bumoto. As pagdating doon, binigyan kami ng yun nga yung tawag doon, balota ba yung tawag doon? Balota. Nasaan kahibaan nga ng sa Pilipinas tsaka dito? Kung sa Pilipinas, pagka yung midterm election from senator down to the municipal councilor, diba? Tapos pagka presidential election naman from the president down to the municipal councilor yung mga iboboto mo. Dito, kaibahan, magkaiba yung federal election which is gaganapin pa next year, October next year, sa provincial election. Sa ibang mga province, hindi ko alam kung kailan yung provincial election nila, pero dito sa VC, nagsimula yung advance voting noong October 10, and then last day nga ngayong October 19, yung final voting. And ang iboboto lang namin is isang tao lang. So, ang iboboto namin is yung representative ng district na to or ng riding na to. Riding kasi ang tawag dyan parang sa Pilipinas kung sa mga congressman, meron silang mga certain area. Dito sa Canada, parang ganun din. May certain area o riding ang tawag nga doon or electoral district ang isang member ng Legislative Assembly. So, member of the Provincial Legislative Assembly. So, yung binoto naming MLA sa area na to, siya yung magre-representative ng area namin. So, ang area namin is Steveston. So, sa Legislative Assembly ng British Columbia, siya yung magre-represent. Tapos, kung sinong party ang may pinakamaraming member sa Legislative Assembly, sila yung magfo-form ng government. Unlike sa Pilipinas, yung talaga mga botante ang magfo-form ng government from the president down to the municipal councilors. Dito sa Canada, kung federal district, ang iboboto mo is members of the parliament or MPs, at sa mga provincial election naman, MLA nga or members of the legislative assembly. So, yung binoto namin, kung sinong party ang may pinakamaraming member
or majority party, sila yung magiging government. Sila yung magpo-form ng government. And sila yung mag-a-assign from kung sino yung magiging premier ng province, parang governor yon sa Pilipinas. Yung premier ang pinakamataas na posisyon dito sa province sa Canada. Either British Columbia yan, Ontario yan, Alberta yan. So yung premier ang pinakamataas na posisyon. Kasi yung premier pala is MLA din siya. So member of the Legislative Assembly din yung premier. Galing siya sa majority party. So siya yung pinaka-leader. At siya yung pipili ngayon kung sino yung parang magiging cabinet niya. Kung sino yung mga i-assign niya sa different positions dito sa provincial government. So tatanungin niyo ako, sino ang binoto ko? Magandang tanong yan. Total last day of voting na to. So kahit sabihin ko yung binoto ko, hindi ako mapaparatangan ng election interference. Kasi sigurado pag pinost ko tong video na to, tapos na yung voting process, or baka nga may bago ng premier ang British Columbia nun, or baka na-i-announce na kung sino na yung nanalo. So ang binoto ko is different from the current NDP government. Kasi yung NDP or New Democrats Party, sila yung current government dito sa British Columbia. And hindi sila yung binoto ko. Ang binoto ko kasi is yung Conservative Party. And hopefully sila yung manalo kasi sa totoo lang, naging woke yung government mula nung ang umupo is yung current NDP government dito sa British Columbia. So hopefully nga, magbago at makita natin yung pagbabago na yon. And syempre, as a citizen of Canada, gusto ko ring ma-exercise yung right ko at makatulong sa pagbabago dito sa Canada by voting the right people in my opinion. I think ganun naman tayo, di ba? Kahit sa Pilipinas, magkahalalan na next year. So, kailangan natin mag-participate sa election para kung gusto natin ng pagbabago, dapat maging party tayo ng pagbabago by exercising our rights to vote. So, there you go guys. I hope kahit papaano nag-enjoy kayo sa video nito. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and drop your comment na rin kasi nakakatulong yon para i-promote ni YouTube tong video natin. And marami pong salamat sa mga nag-subscribe kasi ngayon nasa 5,580 na po yung mga subscribers natin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye!